Naka-alerto naman ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa Cordillera Region sa harap ng epekto ng low pressure area at habagat. Batay sa tala ng Mines and Geosciences Bureau, higit 132 barangay sa riyon ang posibleng bahain at magkaroon pa ng landslide. Si Janice Dennis ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Dahil sa sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, binaha ang bahagi ng kalsadang ito sa Barangay Irisan sa Baguio City noong Lunes. Ayon sa barangay, 2 taon nang pinoproblema ang pagbaha sa lugar tuwing panahon ng tag-ulan. Maliit kasi ang drainage sa kalsada at dumagdag pa ang mga naipong mga basura kaya pinapaalala sa mga residente na maging responsable sa pagbabasura. Gulat din ako. Bakit ulan lang ganun ang nangyari? Mahigpit na binabantayan ng Pag-asa ang isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na nasa hilagang silangan ng Apari, Cagayan. Kasabay na nito ang nararanasang southwest monsoon. Sa kanilang forecast, 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Hulyo. Kapag ang southwest monsoon ang umaapekto sa isang lugar, anytime may pag-uulan tayo. Unlike yung mga localized thunderstorm na sa hapon lagi ang mga occurrence ng mga thunderstorm natin. Naka-heightened alert na ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Council at Office of Civil Defense Cordillera sa posibleng maging epekto ng naturang weather systems sa rehiyon. Nakipag-ugnayan na rin ang OCD sa lahat ng ahensya para ihanda ang mga kinakailangang kagamitan. Sa ngayon, ang tinitignan natin is yung continuous monitoring sa ating mga probinsya, including dito sa City of Baguio. May mga minor activities tayong ginagawa tulad ng pag-repair at pag-aayos ng mga kalsadang naisara noong mga nakarang araw dahil sa mga malalakas na localized thunderstorms. Kahapon, nagpakawala ng tubig ang Ambuklaw Dam at nananatiling nakabukas ang 2 gate nito. Sa tala naman ng Mines and Geosciences Bureau as of July 2, 2025, aabot na sa 132 ang barangay na susceptible sa landslide at flooding. Kaya naman, ipinaalala ng ahensya ang pagiging alerto at paglikas sa ligtas na lugar kung kinakailangan. Ang Department of the Interior and Local Government Cordillera naman, pinaalalahanan ang mga lokal na opisyal na mahigpit na magbantay sa kanilang nasasakupan sa panahon ng kalamidad. Palagi po silang handa na lalo-lalo na kapag ito dumating na naman ang tag-ulan na laging handa ang anumang komunidad sa kanilang sinasakupan. Meron po tayo yung tinatawag na Operation Listo at alam na ng ating mga local officials yan. Nakapaghanda na rin ang Department of Social Welfare and Development ng sapat na supply ng food and non-food packs ngayong tag-ulan. Nakapreposition na ang family food packs sa iba't ibang probinsya para madaling ma-access ng mga lokal na pamahalaan kung kailangan. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.